Iniwan nila siyang buhay sa tolda, humihinga pa. Agosto 10, 1986, Chem 4, K2. 26,000 talampakan. 5 umaakyat na kaya pang tumayo ang kailangang magpasya kung ang pagsagip sa kanya ay nangangahulugan ng pagkawala nilang lahat. Maligayang pagdating sa sukdulang hangganan kung saan mataas ang pusta pero walang taong, basta headline lang. Sa umaga ng Agosto 10, 1986, binuksan ni Kurt Diemberger ang kanyang tent sa taas na 26,000 talampakan at sumilip sa isang ganap na bangungot ng graniso, nyebe at hangin na humahampas ng pahalang sa mahigit 100 milya bawat oras. Nyebeng 4 na araw nang hindi tumitigil sa pagbagsak. At kahit paano, ang nangyayari sa tent na yon at sa 2 pang tent na itinayo ilang talampakan lang, ang layo ay mas malala pa kaysa sa kaguluhan sa labas. Dahil naroon mismo ang pito sa pinakamagagaling na mountaineer na buhay, ganap na naipit. Naubusan na ng gas ang kanilang kalan ilang araw nang nakalipas. Ibig sabihin nun, wala silang mainit na pagkain at wala ring paraan para tunawin ang nyebe para gawing inuming tubig. Unti-unti na silang namamatay. Isang climber ang hindi na makatayo ng walang tulong at ang isa pa ay umuubo ng sobrang lakas na bawat hinga niya ay parang nalulunod siya. Sa sandaling iyon sa loob ng tent, nagtatapos ang kwentong ito. Para maintindihan kung paano sila napunta roon, kailangan nating bumalik 6 na linggo ang nakalipas, 17,600 talampakan sa K2 Base Camp. Si Kurt ang nag-iisang lalaki sa mundo na unang nakaakyat sa 2 magkahiwalay na bundok na may taas na 26,000 talampakan at sa tabi niya, sa bawat hakbang, ay si Julie Tulis. Tinawag ng dalawa ang kanilang sarili bilang pinakamataas na film team sa mundo. Ang K2, sana ang ikatlong bundok na kukunan nila ng pelikula ng magkasama. Hindi nila alam na ito na pala ang huli para sa isa sa kanila. Nang luminga sina Kurt at Julie sa base camp, napagtanto nilang hindi pa sila nakakita ng kahit anong katulad nito. Hindi ito ang tahimik na kumpol ng 2 o 3 tent na ekspedisyon na nakasanayan nilang makita sa pinakamalalaking bundok sa mundo. Hindi, para itong isang baryo. Makukulay na tent ang nakalatag sa halos 1 milyang sirang glacier. Ang mga radyo ay nag-iingay sa Ingles, Polish, Italyano, Pranses, Aleman at Hapones. Naglalakad-lakad ang mga umaakyat ng bundok sa pagitan ng mga kampo, nang hihiram ng gamit, nagpapalitan ng ulat ng panahon at nagsasalo ng tasa ng tsaa. Kahit saan tumingin si Kurt, may nakikilala siyang tao. Nagkataon lang, dumating sina Kurt at Julie ng eksakto sa tamang oras para idokumento sa kamera ang isang season na babasad ng record dahil sa isang karaniwang taon. Ang liblib at nakakatakot na bundok na ito ay madalas na 1 o 2 grupo lang ang umaakyat sa buong season. Pero ngayong tag-init, naglabas ang gobyerno ng Pakistan ng walang kapantay na dami ng mga permit para sa pag-akyat. May 9 na magkakahiwalay na ekspedisyon na nagsisiksikan sa parehong nagyayelong lambak, sabay-sabay silang narito. Lahat ay nagbabalak na akyatin ang parehong bundok sa isang maikling yugto ng magandang panahon. Ang ilan sa kanila ay umaakyat na kakaunti lang ang dalang gamit habang ang iba naman ay nagbabalak subukan ang mga bagong ruta na hindi pa nasusubukan noon. Siksikan ng mga tao, may mga bagong ruta at napakaraming pressure. Hindi mo na kailangan maging siyentipiko para malaman na may mangyayaring hindi maganda. At noong umaga ng Hunyo 21, may nangyari nga. Isang ekspedisyon ng 9 na Amerikano mula sa Pacific Northwest, pinamumunuan ng isang 35 taong gulang na nagang-alang John Smolik ang naghahanda para gumawa ng isang bagay na magiging alamat. Hindi sila bumiyahe ng napakalayo papuntang Pakistan para lang pumila sa masikip na karaniwang ruta. Ngayon, hinaharap nila ang isang ruta na hindi pa naakyat kailanman na tinatawag na Magic Line. Ang Magic Line ay parang isang brutal na obstacle course ng bato at yelo na parang napakataas na gusali. Ang pagtatangkang atyatin ito ay parang umaakyat ka sa isang matarik. Madulas na bubong na makinis, patayong pader ng ladrilyo tuwing ilang daang talampakan. Ilang taon lang ang nakalipas, si Reinhold Messner na may tuturing na pinakadakilang nabubuhay na mountaineer ay ininspeksyon ang mismong rutang ito, hayagang umatras at itinuring na imposible ang anumang pagtatangkang akyatin ito. Pero sina John Smolik at ang kanyang 34 na anyos na kasamahan na si Alan Pennington, hindi sila sumang-ayon sa kanya. Gusto nilang gawin ang imposible. At pagsapit ng 2 linggo ng season, matagumpay nang nakaakyat sina John at Alan sa mas mababang bahagi ng bundok hanggang sa humigit kumulang 20,000 talampakan. Nasa tamang lugar na sila at bandang alas 5:50 ng umaga, sina John at Alan ay dumarana sa ilalim ng Negradok Hall. Hindi naman ito mukhang nakakatakot sa mapa, pero sa totoong buhay, isa ito sa mga lugar sa K2 na gusto mong daanan ng mabilisan hanggat maaari. Kita mo, napakatarik ng K2. Sa halip na mahahabang banayad na dalisdis ng nyebe tulad ng sa Everest, pinipilit ng K2 ang mga umaakyat na dumaan mismo sa ilalim ng malalaking pader ng maluluwag na bato na pinagdikit ng yelo at nyebe. Habang pinapainit ng araw sa umaga ang mga bangin na yon, o kahit na natural lang na nagbabago ang temperatura, nagsisimulang humina ang nagyelong pandikit na yon. At kapag may bumitaw, iisa lang ang direksyon na pupuntahan nito, direksyong pababa. Minsan ilang maluluwag na bato lang, minsan naman buong bahagi ng bundok ang bumabagsak. At ng umagang iyon, eksaktong iyon ang nangyari. Mataas sa ibabaw ng 2 lalaki, nung umaga ng Hunyo 21, 1986, isang malaking bato ang kumawala mula sa itaas na bahagi ng bundok. At habang bumagsak ito ng walang babala,
Binangga nito ang makapal na nyebe sa ilalim nito. Hinatak ang buong patong ng nyebe at yelo mula sa dalisdis. Sa loob ng ilang segundo, ang nagsimula bilang isang nahulog na bato ay naging isang buong avalanche na mabilis na papunta sa dalawang lalaki sa ilalim ng Negrado Col bago pa man sila makagalaw. Walang mapagtatagwan, walang matatakbuhan. Marahas na tinangay ng rumaragasang bato at yelo ang dalawang lalaki mula sa muka ng bundok. Agad na nagmadali ang mga climber mula sa kalapit na grupo na nakakita sa nangyari papunta sa lugar upang hanapin sila. At makalipas ang 3 oras, nagawa nilang mahukay ang katawan ni Alan Pennington mula sa nyebe. Ngunit dahil sa tindi ng lakas ng avalanche, si John Smolik ay naibaon ng malalim sa yelo. Ang kanyang mga labi ay nasa K2 kung saan man. Ang kanilang pagkamatay ang unang naitala sa season at aaminin ko sayo, wala talagang nagulat. Sapagkat sinadya nilang subukan ang isa sa pinakamapanganib at hindi pa naakyat na ruta sa isa sa pinakamapanganib na bundok sa buong mundo. Ang nangyari doon ay trahedya pero may lohika rin naman. Ang mga natirang Amerikano ay nag-impake ng kanilang kampo at umuwi na. Pero para sa mga 12-12 ng iba pang umaakyat sa base camp noong panahong yon na nakarinig ng balita, ang lohika nila ay normal na ruta naman ang tinatahak natin. Hindi mangyayari sa atin yon. Sobrang mali nila. Dahil ang tinutukoy nilang normal na ruta ay tinatawag na Abruzzi Spur. Dumaan ito sa hilagang bahagi ng bundok at ito ang daan na halos lahat ng umaakyat na matagumpay na nakarating sa tuktok ng K2 ay tinahak. Pero ang pagtawag sa Abruzzi Spur na normal ay parang pagtawag sa isang great white shark na isang normal na isda. Ang Abruzzi mismo ay isang mahabang gulod na batuhan na halos tuwid na umaakyat sa gilid ng bundok. Isipin mong umaakyat ka sa gulugod ng isang higanteng piramid. Para makausad, kailangan hilahin ng mga umaakyat ang kanilang sarili pataas sa halos patayong mga siwang sa bato na parang siminea, tumawid sa matatarik na dalisdis na matigas na asul na yelo, at dahan-dahang maglakad sa makikitid na gilid ng bato na may bangin na libu-libong talampakan sa ilalim ng kanilang mga bota. Mabagal at nakakapagod ito, pero kumpara sa Magic Line at iba pang opsyon, ito ang pinakaligtas na paraan paakyat at pababa, o dapat sanay ganoon. 2 araw matapos nito, noong Hunyo 23, ang Abruzzi Spur ay puno ng mga umaakyat na naghahangad ng ganong uri ng ligtas at makasaysayang pag-abot sa tuktok. At sa loob ng ilang oras, parang tama nga na ang ligtas na opsyon ang pinili. Dahan-dahan, sa bawat lubid, unti-unti silang umakyat ng mas mataas. Mahirap at nakakaboring ang trabaho, pero ayon sa plano ang lahat. At kabilang sa mga umaakyat na patuloy ang pag-usad noong araw na yon ay isang mag-asawang Pranses na sina Maurice at Lilian Berard. Si Maurice ay isa na sa pinakamalalakas na alpinista ng Pransya. Si Lilian ay kasing determinado rin. Magkasama nilang ginugol ang maraming taon sa pag-akyat sa ilan sa pinakamahirap na bundok sa Europa. Inilarawan sila ng mga kaibigan bilang hindi mapaghiwalay at tinawag nila ang kanilang sarili bilang pinakamataas na mag-asawa sa mundo. Kung ang isa ay sumali sa isang ekspedisyon, kadalasan ay hindi rin nalalayo ang isa pa at hindi dapat naiiba ang K2. Dahil hindi tulad ng mga Amerikano, ang mga Berard ay umaakyat na gamit ang mga nakapirning lubid, patuloy na umaakyat mula kampo hanggang kampo, gaya ng 12-12 ng iba pang umaakyat sa paligid nila. At may 12-12 ng iba pang umaakyat sa ganitong paraan dahil ang totoo sa pag-akyat sa K2, hindi ka lang basta aakyat diretso sa tuktok na may taas na 28,251 talampakan sa isang subok. Walang katawan ng tao ang kayang tiisin yon. Kaya hinahati ang bundok sa ilang kampo na para mga hintuan sa isang napakahabang hagdanan na nakapila sa ruta. Noong Hunyo 23, umaakyat na ang mga Berard na may totoong layunin. Ilang linggo na rin silang nasa bundok. Ito na ang pinal na akyat patungong tuktok at mga 30 minuto makalipas ang 2:00, nagawa rin nila ito. Si Lilian ang pangalawang babae sa kasaysayan na nakatayo sa K2. Nandoon din mismo ang kanyang asawang si Maurice kasama niya. Lahat ng pinaghirapan ng mga Berard nitong mga nakaraang buwan ay nagbunga na sa parang inaasahan nila. Siguradong isa ito sa pinakamagagandang pakiramdam sa buong mundo. Pero ang pagtayo sa tuktok ay kalahati lang ng trabaho at marami nang ginawa ang mga Berard para makarating dito. Noong gabing bago yon, sa pinakamataas na kampo, hindi talaga nakatulog sina Maurice at Lilian dahil wala sila maayos na sleeping bag sa kanilang tent doon. Kaya imbes na makapagpahinga tulad ng dapat gawin ng bawat umaakyat bago ang pinakamahirap na araw ng buong ekspedisyon, ginugol ng mga Berard ang buong gabing iyon na gising, nanginginig sa lamig at pilit na pinanghahawakan ang natitirang init ng kanilang katawan. Nakatayo sila roon bandang 2:30 ng tanghali, nakataas ang mga braso at may hawak na kamera. Pakiramdam ni na Lilian at Maurice na sulit lahat ng mga abalang yon at marahil para sa kanila ay ganon na, ngunit ibig sabihin din ito na halos ubos na ang lakas ng kanilang mga katawan. Kulang sila sa tunay na pahinga at dahil sa kasabikan at adrenaline na kasama nito, ang ganitong utang ay hindi agad nararamdaman habang paakyat pa lang. Lalabas ito kapag oras ng bumaba sa mismong bahagi ng bundok na pinakamaraming parusa para sa mga pagod na umaakyat. Nagsimula silang bumaba noong hapon na yon pagkatapos ng 12:30 gamit ang parehong fixed rope na inakyat din nila at hindi sila nag-iisa.
Tatlo pang umaakyat, isang Pranses na nagangalang Michel Parmentier at dalawang Espanyol na sina Maria Brigo at Jose Casimiro ay bumababa rin nung araw na yon mula sa parehong summit push. At sa isang bahagi ng pagbaba nila, biglang nagbago ang panahon at sobrang sama ng kondisyon kaya napilitan ang limang umaakyat na gumawa agad ng pansamantalang silungan sa itaas na bahagi ng K2. Para maganda pakinggan, pero ang totoo, ibig sabihin lang nito ay maghukay na mababaw na buta sa nyebe, umupo doon at magdasal na hindi ka magyeyelo sa lamig bago sumikat ulit ang araw. Sa hindi malamang paraan, lahat sila ay nakaligtas sa gabing iyon na sobrang lamig sa labas pero pagdating ng umaga, hindi pa rin gumanda ang sitwasyon. Sobrang sama ng kanahon, halos wala kang makita. Hindi mo na makita ang taong ilang talampakan lang ang layo sa'yo. Sinimulan pa rin ng grupo na maglakad pababa ng bundok kahit hindi nila makita ang daan dahil ang manatili doon ay tiyak na kamatayan. Sa kasamaang palad, sa gitna ng kaguluhan at malakas na paghihip ng nyebe habang bumababa, nangyari ito. Si Maurice at Lilian Berard ay nahiwalay sa grupo. Yan na ang pinakatiyak na detalye sa talaan. Hindi na talaga masasabi kung ano ang nangyari. Dahil walang huling tawag sa radyo o paghingi ng tulong, para bang nagpasya na lang ang mga bundok na hindi na sila makakaalis. Nang makababa si Michel Parmentier, nagbigay siya ng babala pero talagang walang darating na pagsagip dahil sa totoo lang, ano nga ba ang ililigtas? Ni siya mismo ay walang ideya kung saan sila nagkahiwalay at ito ay noong 1986. Wala pang masyadong high-tech na gamit para sa pagsagip noon. Natagpuan ang katawan ni Lilian makalipas ang ilang linggo, libu-libong talampakan sa ibaba sa paanan ng bundok. Nilamon ng yelo si Maurice at ang kanyang mga labi ay hindi natagpuan hanggang makalipas pa ang mahabang panahon. Ang nangyari sa kanilang huling mga sandali ay hindi kayang sagutin ng kahit anong ulat. Ang alam lang natin ay 4 sa pinaka-elite na mga umaakyat sa mundo ang namatay sa loob ng wala pang 3 linggo. At tingnan mo, habang alam ng lahat na ang K2 ay tinatawag na mabagsik na bundok na may death rate na parang isa ang namamatay sa bawat 4 na matagumpay na umaakyat, isang bilang na patras sa maraming umaakyat, wala pang umaakyat ang nakaranas ng isang season na katulad dito. 4 sa pinakamagagaling na umaakyat sa mundo ang patay na ngayon at hindi pa man lumilipas ang isang buwan ng season. Wala silang ideya na mas lalala pa ang mga mangyayari. Iisipin mo na pagkatapos mawala ang mga Amerikano sa Magic Line at makita ang pagkawala ng mga Berard sa tinatawag na ligtas na ruta, ang natitirang mga umaakyat sa bundok ay mag-i-impact na lang at uwi na. Pero dalawang umaakyat mula sa isang Polish na ekspedisyon ay hindi pinapansin ng Abruzzi Spur. Tinitingnan nila ang ibang bahagi ng bundok. Ang mga pangalan nila ay Jerzy Kokutska at Tadeusz Piotrowski at nakatutok ang kanilang mga mata sa south face ng K2. At kung ang Abruzzi Spur ang hagdanan ng K2, ang south face naman ang harapang pader nito. Halos 2 milya ang haba at gawa sa maluluwag na bato at nakabitin na yelo. Walang nakapirming lubid sa rutang ito dahil hindi pa ito naaayat kailanman. Bawat kulgada ng pag-usad ay kailangang paghirapan gamit ang sariling kamay. Gamit ang Ice X at crampons, sa lupaing sobrang tarik na anumang malaglag ay diretsong babagsak pababa na parang papel na itinapon mula sa patag na mesa. Sobrang delikado ang pagtatangkang gawin ito, pero sina Jerzy at Tadeusz ay ginawa pa rin. Si Jerzy ay nasa isang maalamat na misyon na apiatin ang lahat ng 14 na pinakamataas na bundok sa mundo at ang K2 ang magiging ika-12 niya. At si Tadeusz ay isa na sa pinakarespetadong winter climber na buhay. Isa na namang kamanghamanghang dagdag ito sa kanyang record kung magtatagumpay siya. At hindi nila ito dinaan sa malaking ekspedisyon. Karamihan sa mga ekspedisyon sa K2 nung taginit na yon ay gumagamit ng maraming kampo, dagdag na mga umaakyat at nakaimbak na gamit na inihanda na sa bundok bago pa man umakyat. Pinili ni na Jerzy at Tadeusz na akyatin ang south face sa estilong alpine na walang dalang nakaboteng oxygen at bitbit lang ang kaya nilang ilagay sa kanilang mga likod. Ang tanging gamit na pinagsaluhan nila ay isang 70 talampakang lubid na magkasama nilang ginamit para sa buong pader ng bundok at nagawa nga talaga nila ito. Noong ika-8 ng Hulyo, alas 6:25 ng gabi. Matapos ang ilang araw ng pag-akyat, makasama nilang nilabanan ang matarik na bahagi at narating ang tuktok ng K2. Ito ang kauna-unahang pag-akyat sa south face sa kasaysayan. Isa itong napakalaking at nakakatakot na tagumpay. Sa katunayan, ang rutang ito ay hindi pa muling nagawa hanggang ngayon. Ito ang pinakamagandang kwento sa bundok ngayong season. Ang kailangan na lang nilang gawin ay bumaba. Pero ang pagbaba ay hindi kasing simple ng pagsulod lang sa dinaanan nila paakyat. Ang south face na kanilang pinaglabanan paakyat ay hindi talaga para sa pagbaba. Kaya nagpasya sina Jerzy at Tadeusz na bumaba sa karaniwang ruta ng Abruzzi Spur. Sa papel, parang ito ang pinakaligtas na paraan pauwi. Ang problema, pagdating nila sa Abruzzi, halos wala nang natitira sa lakas ang dalawa. Ilang araw na silang umaakyat sa south face nang walang tamang pahinga, walang nakaboteng oxygen at tanging pagkain at tubig lang na kaya nilang dalhin sa kanilang likod. Ito ay dalawang lalaking halos wala ng lakas, umaasang sapat na ang mas madaling ruta para makarating sila hanggang sa kanilang tahanan.
Noong Hulyo 10, habang bumababa pa rin sa Abruzzi, narating din nila ang nakakatakot na matarik na bahagi ng tinatawag na mga umaakyat na bulletproof ice sa taas na humigit kumulang 26,000 talampakan. Ang yelo dito ay napakatanda at napakatigas na parang isang piraso ng solidong salamin. Kailangan mong sipain ito gamit ang lahat ng natitirang lakas mo para lang mag-iwan ng gasgas. Para makababa ng ligtas sa ganitong katarik na bahagi, kailangan mo ng lubid. Hiningi ni Tadeus kay Jersey ang kanilang lubid para makababa sila ng maingat. At doon napagtanto ni Jersey na wala sa kanya ang lubid. Sa sobrang pagod at labis na pagkaubos ng lakas, aksidenteng naiwan ni Jersey ang lubid sa huling pansamantala nilang kampo sa South Face. Nakatayo sila sa itaas na isang matarik na bangin na walang kahit anong pangsalo o kaligtasan. Ang tanging opsyon nila ay bumaba sa madulas na yelo, umaasa lamang sa suot nilang gamit na tinatawag na crampons. Ito ay mabibigat na metal na frame na may matutulis na spike na mahigpit na nakakabit sa ilalim ng iyong climbing boots. Kapag sinipa mo ang pader ng yelo, ang mga spike na yon ay kumakapit at nagsisilbing maliliit na metal na plataforma na pwede mong tayuan. Dahil wala silang lubid, ang mga strap lang na yon ang tanging nagdudugtong sa kanila sa bundok. Maingat na bumaba si Jersey sa yelo muna, tinitesting muna ang bawat tapakan bago niya ilipat ang bigat ng katawan niya dito. Sumisigaw pabalik kay Tadeus na lumipat ng kaunti pa kaliwa papunta sa bahagi ng yelo na mukhang mas hindi ganoon kabagsik kaysa sa iba. Sinimula ni Tadeus bumaba sa likod niya at pagkatapos may narinig na kakaibang tunog si Jersey doon sa itaas. Nang tumingala siya, nakita niya si Tadeus na nasa ere, nakaunat ang mga braso. Parang sinusubukan pa rin kumapit sa isang bagay na wala na roon. Isa sa mga krampon niya ay natanggal mula sa kanyang bota at nang ilipat niya ang bigat ng katawan niya sa kabilang paa para bumawi, natanggal din ang krampon na yon. Wala nang humahawak sa kanya sa bundok. Bago pa man makareact si Jersey, nawala na siya. Napanood na lang niya habang ang kanyang matagal ng kapartner sa pag-akyat, ang lalaking kasama niyang tumayo sa tuktok ng K2, wala pang. 48 oras ang nakalipas ay nawala pababa sa dalisdis at hindi na nakita. At pagkatapos, wala na maririnig kundi ang hangin. Inabot ng mahigit 5 oras kay Jersey para tawirin ang dapat sanay maikling distansya. Pagdating niya sa mga tent ng isang Koreanong grupo na mas mababa sa ruta, halos hindi na siya makapagsalita. Binigay nila kay Jersey ang kaya nilang ibigay at bumagsak siya. Natulog siya ng tuloy-tuloy ng 20 oras. Hindi na natagpuan si Tadeusz Piotrowski. Hindi noong araw na yon at hindi rin sa sumunod na paghahanap. Ang bundok na pumayag lang na makagawa ng kasaysayan ang dalawang lalaki sa timog na bahagi nito ay kinuha rin ang isa sa kanila. Makalipas lang ang 48 oras mula sa tuktok. Pero makalipas lang ang 6 na araw, pinatunayan ng K2 na wala ring saysay kahit mag-ingat ka. Si Renato Casoroto ay isang 38 taong gulang na Italianong umakyat ng bundok na kilala sa paggawa ng mga bagay na mag-isa. Ilang linggo siyang mag-isa na sinusubukang akyatin ang parehong gulod na pumatay sa mga Amerikano noong nakaraang tag-init, ang tinatawag na Magic Line. Pero nang lumala ang panahon sa itaas ng bundok, isinantabi ni Renato ang kanyang pride, inuna ang kaligtasan at bumalik na lang. Pagsapit ng Hulyo 16, matagumpay niyang nababa ang nakakatakot na gulod na iyon. Mga 1 oras na lakad na lang siya mula sa base camp at 15 minuto na lang mula sa ganap na ligtas na lugar. Parang nasa bahay na siya. Ang kailangan na lang niyang gawin ay tumawid sa glacier na ito sa paanan ng K2. Ang problema ay ang glacier ay parang isang napakalaking, mabagal na gumagalaw na ilog ng yelo at dahil gumagalaw ito, nabibitak ito na nagre-resulta sa malalalim at nakatagong bangin na tinatawag na crevasses. Isipin mong naglalakad ka sa isang nagyelong paradahan pero sa ilalim ng manipis na patong ng nyebe ay may mga patibong na pintuan na diretso ang bagsak pababa sa 130 talampakang lalim na parang freezer. Si Renato ay ilang minuto na lang ang layo mula sa kanyang tolda nang tumapak siya sa bahagi ng nyebe na hindi pala matibay na lupa. Bumigay ang tulay ng nyebe sa ilalim ng kanyang mga bota at nahulog siya ng halos 13 palapag pababa diretso sa nagyeyelong dilim. Nabuhay siya sa pagkakahulog, nakahandusay, bali-bali ang katawan sa ilalim ng nagyeyelong kuweba ng yelo. Sa kung anong paraan, nagawa niyang makuha ang radyo mula sa kanyang backpack. Sa base camp, nakaupo ang kanyang asawang sigureta sa loob ng kanyang tent na bukas ang sariling radyo, hinihintay siyang makauwi. Sa gitna ng maingay na static, bumulong si Renato ng mensaheng walang asawang dapat makarinig. Gureta, ako'y namamatay sa isang siwang sa glacier malapit sa base camp. Isang malaking rescue team mula sa mga kampo ng Italyano, Britaniko at Aleman ang agad kumuha ng kanilang mga gamit at nagmadaling tumakbo papunta sa glacier. Natagpuan nila ang siwang sa glacier, ibinaba ang mga lubid at sa isang himala ay nagawa nilang hilahin si Renato pabalik sa ibabaw habang siya ay buhay pa. Pero ang katawan ng tao ay hindi ginawa para mabuhay sa pagbagsak mula sa taas na katumbas ng 13 palapag. Sobrang grabeng ang mga natamo niyang internal na pinsala at namatay siya ilang sandali matapos siyang mailabas.
Ganun na lang, 6 na elite na umaakyat ang patay na ngayon. Namatay sila dahil sa mga pagguho ng nyebe, labis na pagod, pagkasira ng gamit at mga bitak sa yelo sa magkakaibang bahagi ng bundok. Sa base camp, sina Kurt at Julie ay pinapanood ang bundok na unti-unting nauubos ang mga tao. Ang masigla at maingay na parang baryong atmosfera na pumuno sa mga glacier, ilang linggo lang ang nakalipas ay tuluyan nang nawala. Ang mga grupo ay nag-iimpact at nagsisitakas. Pero para kina Kurt Diamberger at Julie Tallis, hindi opsyon ang umatras. Sila ang team na nagfi-film sa pinakamataas na altitude sa buong mundo. Hindi sila nagpunta roon para lang kunan ng video ang ibang umaalis. Idodokumento nila ang pag-abot sa tuktok. Kaya pagsapit ng unang bahagi ng Agosto, habang ang iba ay bumababa na ng bundok, sina Kurt at Julie ay nag-empake ng mabibigat nilang kamera, nagsuot ng crampons at sinimulan ang mahaba at matinding pag-akyat sa Abruzzi Spur. Ang huling paghahanda nilang lugar bago marating ang tuktok ay ang Camp 4. Ito ay matatagpuan sa isang pahilis at lantad na plataporma ng yelo na tinatawag na shoulder na nasa humigit kumulang 26,000 talampakan. Sa taas na yon, napakababa ng atmospheric pressure kaya tuwing humihinga ka, maliit na bahagi lang ng oxygen na kailangan mo para mabuhay ang nakukuha mo. Ang lugar na ito ay tinatawag na death zone at ang gintong patakaran dito ay umakyat at umalis agad. Hindi ka dapat magtagal. Pero nang sa wakas ay naiyahon ni Kurt at Julie ang kanilang mga sarili sa yelo ng Camp 4 noong Agosto 2. Napilitan silang magtagal doon dahil hindi lang sila ang desididong marating ang tuktok anuman ang mangyari ngayong season na ito. Hindi ka panipaniwala matapos ang ilang linggo ng masamang panahon at mga naudlot na tangkang umakyat, maraming makakahiwalay na ekspedisyon ang nagsama-sama sa eksaktong lugar ng yelo na ito sa eksaktong araw na yon. Nandun si Alan Rouse, isang mahusay na Britong mangangakyat na tumangging umuwi nang sumuko ang orihinal niyang grupo. Nandun din ang isang pulakong mangangakyat na nagang-alang Mufka. Nandun ang isang koponan mula sa South Korea at isang grupo ng 3 bihasang Austrianong mangangapyat. Kung sa ibang lugar ito nangyari, siguradong nakagaan ng loob na may kasamang iba. Pero dito, isa itong malaking problema sa pag-oorganisa. Ang matinding panahon noong mga nakaraang linggo ay tuluyang sumira sa kampo. Ang mga tent na itinayo rito ilang araw nang nakalipas ay winasak ng malalakas na hangin o kaya'y natabunan ng napakaraming nyebe. Nagdala sina Kurt at Julie ng ekstrang tent papyat pero ang iba ay hindi naging ganoon kahanda. Kaya nang magsimulang lumubog ang araw noong Agosto 2, napilitan ang mga umaakyat na magmadaling maghanap ng paraan para mabuhay dahil sa matinding lamig. Nagsimula silang magsiksikan sa kung anong mga mahihinang nylon na silungan na natitira pa. Sa isang pagkakataon, ang mga lalaking nasa hustong gulang ay nagsiksikan na parang sardinas sa isang maliit na tent na para lang sa 2 tao. Imposibleng makatulog. Nakahiga lang sila dun sa dilim, nanginginig, hingal na hingal at inuubos ang malagang enerhiya para lang manatiling mainit. At kinabukasan, pagod at magulo, nakagawa ng nakamamatay na pagkakamali ang masikip na kampo. Nagpasya silang maghintay ng isang araw pa para magpahinga bago subukang abutin ng tuktok. Nasayang nila ang 24 na oras ng magandang panahon, pero mas malala, naubos nila ang pagkain at gas para sa kalan. Wala silang ideya kung gaano kalaki ang magiging kapalit nito. Sa wakas, noong umaga ng Agosto 4, lahat ng umaakyat ay nagtangkang abutin ng tuktok, pinangunahan ni Alan Rouse mula sa Camp 4. Siya ang nagbukas ng daan sa milya-milyang malalim na nyebe, ginugol ang mahalagang lakas, pero alam niyang kailangan niya itong gawin para tuluyang magtagumpay ang kanilang pag-akyat na yung season. At bandang, alas 4 ng hapon, Agosto 4, 1986, nagawa niya ito. Naabot ni Alan Rouse ang tuktok ng K2. Siya na ngayon ang kauna-unahang British na umakyat sa tuktok ng K2 at agad siyang nagsimulang bumaba. Pero may isa pang problema sina Kurt at Julie na kailangang harapin. Hindi lang basta pag-akyat ang pakay nila. Tandaan, nandito sila para kunan ng pelikula ang tuktok ng K2. Ibig sabihin nito, kailangan nilang magbuhat ng mabibigat na gamit pang pelikula kahit sobrang pagod at kulang sa oxygen ang kanilang mga katawan. Sobrang bagal ng kanilang kilos kaya inabot sila ng alas 5:30 ng hapon bago marating ang tuktok. Isang kamanghamanghang tagumpay din ito. Una, si Julie ang naging kauna-unahang babaeng Briton na nakaakyat sa tuktok ng K2. Pero pagdating ng oras na kinunan nila ang kanilang mga litrato at tumingin-tingin sa paligid, palubog na ang araw sa likod ng abot tanaw. At nang magsimula silang bumaba, mabilis na bumalot ang matinding dilim sa bundok. Naglalakbay sila sa isa sa mga pinakamapanganib na bundok sa mundo na parang bulag. At pagkatapos, nangyari ang hindi maiiwasan. Si Julie, lubos nang naubusan ng lakas at nawawalan ng koordinasyon sa katawan, biglang nadulas. Nawalan ng kapit ang kanyang mga krampon sa matigas na yelo. Dahil magkadugtong sila ng tali, agad na nahila si Kurt mula sa kanyang kinatatayuan nang madulas si Julie. Pareho silang gumulong pababa sa halos patayong bahagi ng bundok. Sa isang napakalaking himala, hindi sila nahulog sa bangin. Tumama sila sa bahagi na mas malambot na nyebe at nagawang mapatigil ang kanilang pagdulas. Ngunit tuluyan na silang naligaw sa dilim at wala ng paraan para mahanap ang Kampo 4. Hindi na nila kayang magpatuloy sa pagbaba.
Tulad na nangyari kina Barad nung taginit na yon, napilitan sina Kurt at Julie na mag-ukit ng maliit na butas sa yelo at magpalipas ng buong gabi na lantad sa malamig na hangin sa taas na 27,500 talampakan. Hindi ko na kailangan sabihin kung gaano yon kadelikado, pero literal na wala silang pagpipilian at hindi sila namatay sa lamig. Paglabas ng araw nung ika-5 ng Agosto, halos nagyayelo, bugbog at lubos na pagod, pilik nilang tinahak pabalik ang daan papunta sa mga tolda sa Kampo 4. Muling nagkasama-sama ang lahat ng mga umaakyat. Kailangan lang nilang magpahinga ng ilang oras, mag-empake ng kanilang mga gamit at bumaba ng bundok. Pero may ibang plano ang K2. Dahil habang gumagapang papasok sina Kurt at Julie sa kanilang tolda, isang malakas at hindi inaasahang sistema ng panahon ang tumama sa bundok. Ang hangin na umabot ng mahigit 100 milya bawat oras ay nagbabantang punitin ang mga nylon na tolda mula sa yelo at itapon ang mga ito sa himpapawid. Bumagsak ang temperatura sa 40 degrees below zero. Agad na naipit ang mga umaakyat pero may pag-asa pa sila. Karaniwan na ang mga ganitong bagyo sa buong panahon. Kailangan lang nilang maghintay ng 1 o 2 hapon. Pero ang bagyong ito ay hindi lang basta dumaan. Hindi, nagnalit ito ng 5 araw na puno ng paghihirap. Ang maliit na tent ni na Kurt at Julie ay halos matabunan ng makakapal na bunto ng niebe. Kinailangan nilang gumapang palabas ng bahagyang humupa ang blizzard at pilitin ang kanilang sarili na makapasok sa ibang tent na punong-puno na kasama sina Alan at ang mga Austrian para lang mabuhay. Ngayon, 7 tao na ang naipit sa espasyong para lang sa 3. At pagsapit ng Agosto 8, lalo pang lumala ang sitwasyon. Naubos na ang gas ng kanilang kalan. Kapag walang gas, hindi mo matutunaw ang niebe. At sa taas na yon, sobrang nipis at tuyo ng hangin kaya bawat hingang puno ng takot ay nagdudulot ng matinding pagkawala ng tubig sa iyong mga baga. Kailangan ng isang umaakyat ng humigit kumulang 6 na litro ng tubig bawat araw para mabuhay. At naubos na ang tanging magagamit nila para makakuha ng tubig. Natrap sila sa isang madilim at marahas na niyayanig na kahong nylon na literal na natutuyo mula sa loob palabas. Ito ang tinatawag na Black Summer at sa totoo lang, ito na ang pinakadesperadong sitwasyon na pwedeng maranasan ng isang umaakyat sa kahit anong bundok sa mundo. Hanggang doon na lang ang kaya nilang tiisin sa ganong klase ng pahirap. At para kay Julie, sobra na talaga. Ang mga sugat mula sa pagkahulog, ang dehydration at ang kawalan ng pag-asa, lahat ng iyon ay sumingil sa kanya. Unti-unting napuno ng likido ang kanyang mga baga. Bawat paghinga niya ay parang nakakatakot at basang-basa na gurgle. At wala talagang magawa sina Kurt, Alan o kahit sino pa mang nandoon. Malungkot mang sabihin, bandang Agosto 8, 1986 sa kalagitnaan ng gabi, si Julie, ang kauna-unahang Britanikang babae na nakaakyat sa K2, ay tahimik na pumanaw habang natutulog. Si Kurt Diemberger ay nakaupo na ngayon sa tabi ng walang buhay na katawan ng kanyang pinakamatalik na kaibigan at alam niyang kung hindi titigil ang hangin, wala ni isa sa kanila ang makakauwi. Sa umaga ng Agosto 10, sa wakas ay tumigil na ang umatungal na hangin. Pagkatapos ng 5 araw ng purong impyerno, sa wakas ay tumahimik na ang K2. Para sa mga nakaligtas na natrap sa loob ng mga tent, ang malinaw na kalangitan ay nagdulot ng isang nakakatakot na pagising sa katotohanan. 6 na tao pa ang humihinga sa mga tent sa Kampo 4, pero alam nila na kung mananatili pa sila sa taas na 26,000 talampakan, kahit isang gabi pa, lahat sila ay matutulad kay Julie. Kailangan nilang kunin ang kanilang gamit at bumaba ng bundok na yun na. Pero habang nagsisimula ng gumapang palabas ng mga punit-punit na tent ang mga nakaligtas, napansin nilang may isa sa kanila na hindi gumagalaw. Si Alan Rouse, ang lalaking nagbukas ng daan at nangguna sa kanila, papunta sa tuktok, ilang araw lang ang nakalipas ay hindi na tumutugon. Ang malapot na dugo, matinding kakulangan sa oxygen at matinding pagka-dehydrate ay nagtulak sa kanyang otak sa isang malalim at hindi matakasan na koma. Kung nasa isang normal kang hiking trail at bumagsak ang kaibigan mo, pupuhatin mo siya sa balikat mo at dadalhin. Pero sa taas na 26,000 talampakan, halos hindi mo na nga maitaas ang sarili mong mga paa. Isipin mong subukang buhatin ang isang lalaking nasa hustong gulang na walang malay pababa sa isang patayong nagyelong hagdan na may 1,000 talampakang bangin. Kapag sinubukan mo, pareho kayong mahuhulog at pareho kayong mamamatay. Kaya sina Kurt at ang natitirang 4 na climber na kaya pang tumayo ay kinailangang gumawa ng mahirap na desisyon. Ano ang gagawin kay Alan? Sandaling singit lang, bawat buwan may kwento na hindi napupunta sa YouTube. Nandyan yan kung gusto mo. Patreon, link sa ibaba. Ngayon, saan na nga ba tayo? Manatili kay Alan, alam nilang hindi na siya makakababa mag-isa o iwan siya at iligtas ang sarili nila. Pinili nilang iligtas ang sarili nila. Pero kahit nung gumapang na sila, palabas ng mga tent at nagsimulang bumaba sa Broodsea Spur, hindi na sila mukhang mga elite na atleta. Gumagalaw sila na parang mga multo at ang bundok na sinusubukan nilang babaan ay hindi na ang parehong bundok na inakit nila. 5 araw ng blizzard ang tuluyang nagbura sa lahat.
Ang mga safety rope na dinaanan nila paakyat ay natabunan na ng makapal at hindi matatag na bagong nyebe. Bawat hakbang nila sa malalim na malambot na nyebe ay may panganib na magpasimula ng isang napakalaking pagguho ng nyebe na maaring tangain silang lahat sa kawalan. At ang mga umaakyat mismo ay halos wasak na ang katawan dahil hindi sila nakapagpatunaw ng nyebe para sa tubig. Sobrang dehydrated na sila. Ang dugo nila ay naging parang putik at ang mga kalamnan nila ay literal na nagsimulang kainin ng sarili para lang mapanatiling mainit ang kanilang mahahalagang organo. Ilang daang talampakan lang ang layo mula sa mga tolda, dalawang Austrian na umaakyat, sina Hannes Visser at Alfred Imetzer ay basta na lang bumigay. Umupo sila sa nyebe, lubos na naubusan ng lakas at hindi na nakatayo muli. Sa lamig, tumigil na lang ang kanilang mga puso. Namatay sila mismo doon, halos tanaw pa ang kampo na kanilang nilisan. Ngayon, sa 7 na natrap sa mga tent na yon, sina Kurt na lang, isang Austrian na si Willy Bauer at isang babaeng Polish na si Mufka ang natira. Ang tatlo ay bumabang halos walang makita sa matarik na yelo sa isang desperado at watak-watak na pakikipagkarera laban sa sarili nilang naghihingalong mga katawan. Pero napakalayo pa ng K2, pababa, at kung saan-saang bahagi ng mga fixed rope sa mas mababang kampo, naubos din sa wakas ang hindi kapanipaniwalang lakas ni Muka. Nawalan siya ng malay habang nasa mga lubid at nadagdag sa masaklap na listahan ng mga kinuha ng bundok. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, habang nilalabanan ng mga guni-guni at matinding frostbite, nagawa ni Willy Bauer na hilahin ang sarili niya pababa hanggang base camp. Napasuray siya papasok sa medical tent at agad na paalarma. Agad na nagmadali ang mga rescue team na naroon pa sa mas mababang bahagi ng bundok at nadatnan si Kurt Demberger na paikaikang bumababa sa yelo, halos kumakapit na lang sa buhay. Nakaligtas sina Kurt at Willy pero muntik na rin silang hindi makaligtas. At hindi ito ang huling pagkakataon na matatapos ang isang climbing season sa ganitong kalupit na paraan. Dahil noong Enero 2026 sa Makalu, isang bundok na karamihan sa mga karaniwang umaakyat ay hindi pa naririnig, may nangyaring mahirap paniwalaan na totoong nangyari. 4 na umaakyat ang gumawa ng kasaysayan sa tuktok. Sa loob ng ilang oras, 2 sa kanila ang namatay. Ang totoong nangyari ay nasa susunod na video.